Welcome back po sa Panahon TV. Ngayon po makakasama na po natin ang isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa. Walang iba kundi si Mr. Alvin Pura para po sa mga dagdag kaalaman at syempre po sa update tungkol sa lagay ng ating panahon. Good morning, Mr. Pura. Good morning sa iyo, Amor, at good morning din sa inyo mga viewers. Mr. Pura, dahil holiday season pa rin, panahon pa rin po ng pagbabiyahe ng marami sa ating mga kababayan. Sa tunayan nga po yan, isa nga po ako sa mga bumiyahe at dumalo sa probinsya at ito maikwento ko lang po, may isang bata po kasi na nakasabay ko sa barko na nagtanong sa kanyang kasama, bakit daw po ba kulay blue ang ating dagat? And since ang Pasko ay para po sa mga bata, maaari po ba nating regaluhan sila ng dagdag kaalaman sa umagang ito? Paano nga po ba nakuha ng tubig sa karagatan ang kulay nitong asul? Yes, Amor, ang dagat natin ay mukhang blue dahil pag tama po ng araw po dyan, ina-absorb niya po yung ibang kulay at yung kulay na blue, yan po ay kanyang kinakalat or nire-reflect at kaya po medyo blue ang kulay na ating nakikita. At isa pa pong kadahilanan niyan ay yung nire-reflect niyan yung kulay po ng ating kalangitan. Ang kalangitan naman po natin, fini-filter yung ating ilaw. At usually po yan, pag nasa taas po yung ating araw, ay kulay blue ang nakikita natin dahil yun nga po, finifilter niya yung ibang mga light particles at yung kulay blue ang siyang pinapakita na sa atin. Subalit pagsapit ng dapit hapon, nagiging orange po yung ating kalangitan dahil yun po ang mas pinapakitang kulay ng ating araw dahil mas malayo na po yung araw natin. Pag ganyan pong pagsikat or paglubog ng araw, mas malayo po yung araw natin. So, ang pula at orange yung mas medyo dominanteng wavelength na ating nakikita. Ganon din po sa katubigan, depende rin po ang angle or tama ng tubig kung ano ang kulay ng ating karagatan. At isa pa pong factor dyan ay yung ating mga particles dyan sa tubig dagat natin. Maaari po yan magkulay green dahil sa mga algae or sa mga lumot na maaari pong mag-appear na kulay green po yung dagat natin. At sa ibang bansa rin po, yung ating tinatawag na Black Sea, may mga particles din po yan na nag-create ng illusion na itim po yung ating karagatan. At pagkatapos ng bagyo, makipapansin po natin ang mga pag-agos ng ilog, meron tayong mga sediments or mga putik na maaaring humalo po sa dagat. So medyo brown naman yung ating nakikita. So nag-iiba-iba po yung ating kulay. Pero yun nga po, in large quantities, usually po blue po ang ating karagatan. Okay, so ayan para po sa mga bata na gising na po ngayon, eto na, yung nalaman natin na dagdag kaalaman mula po kay Mr. Alvin Pura. Ito nga ating karagatan, yung kulay nito ay nakukuha natin dahil nire-reflect nito yung kulay ng ating kalangitan. At syempre malaking factor din po itong pag-reflect nito dito po sa ating sunlight. At yan nga po, meron din pong impluwensya, ito po mga particles o yung mga sediments dito po sa kulay ng ating mga bodies of water dito sa ating mundo. At para po sa mga mommies naman, sa kasalukuyan po ay marahil po yung mga bata ay natutulog pa, i-share nyo na lang din po yan sa inyong mga chikiting pagkagising nila. At eto naman, Mr. Pura, ilang tulog na lamang ay magtatapos na ang taong 2013. Marami po ang gustong malaman, tapos na po ba ang ating rainy season? Hanggang kailan po ba ang panahon ng tag-ulan dito sa ating bansa? Yes, Amor, yung ating rainy season or yung dami ng pagulan ay depende po sa season yan. Pag ganito pong panahon ng amihan at northeast monsoon, yung ating ulan o mga hangin ay mas madalas po yan mararanasan dito po sa silangang bahagi po ng ating bansa. Yung ating nakatapat po sa dagat, usually po, dahil po yan sa tail end ng cold front at sa easterlies. Yan po ang lugar dito po sa silangang bahagi po ng ating bansa. Diyan po mas maraming natatanggap na ulan tuwing panahon po ng amihan. Pag ganito namang sumapit na ang panahon ng habagat, diyan po sa buwan po ng July hanggang late September, ang ating mga pagulan naman ay mas marami po dito po sa kanlurang bahagi ng ating bansa, kasama po dyan ang Metro Manila. So mas marami po tayong nararanasang ulan. Ang paghupa po ng ating ulan, yun nga po pagsapit po ng tag-init sa atin, yan po ang mga buwan ng Abril at Marso, medyo kukonti ang ulan na ating nararanasan. Subalit meron pa rin. Yan nga po, pagsapit po ng tag-init or yung summer dito sa atin sa Pilipinas, mas kukonti po yung ating pagulan. Doon po sa malaking bahagi ng ating bansa, depende po kung meron lang tayong mga sama ng panahon, ay kukonti yung ating naranasang pagulan. Sa ngayon, medyo maulan po, lalong-lalo na po dito sa eastern section po ng ating bansa, pag panahon ng amihan.
So ayan po, linawin lamang po natin mga kababayan, hindi pa po tapos ang rainy season. So meron pa rin po mga pag-ulan na mararanasan. At ito po ay depende sa inyong area. Halimbawa po ngayon na nasa amihan season po tayo, kung saan po yung mga pag-ulan po ay concentrated. Yan po ay sa may eastern section ng ating bansa. At Mr. Pura, ano naman po ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw na ito ng Biyernes? Magiging maulan pa rin po ba, lalong-lalo na po sa may Luzon? Sa ngayon, nananatili pa rin yung ating northeast monsoon. Yan po ay nakaka-apekto nga dito sa Luzon. Subalit mga light rains at mga kaulapan lang ang dala niyan, lalong-lalo na po dito sa area ng Ilocos, Cordillera at Cagayan region. Dito naman sa area po ng Bicol region, hanggang dyan sa Mimaropa at Western Visayas, medyo malakas or medyo tumatagos yung ating tail end ng cold front. Yan po ang nagdadala ng kaulapan. Diyan nga po sa area ng Bicol region, tatagos po yan ng Western Visayas hanggang dyan po sa Mimaropa region. At makakaasa po tayo ng mga mahina hanggang katamtamang mga pagulan at pagkilat pagkulog dyan po sa mga lugar na aking nabanggit. At maliban po dyan, meron tayong mga light rains na inaasahan nga po dyan po sa area ng Northern Luzon. At dito po sa atin sa Metro Manila at ang natitirang bahagi naman ng ating bansa, kasama po dyan ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, ay maaliwalas po ang panahon na ating aasahan maliban sa mga localized at isolated na mga rain showers at thunderstorms, usually pagsapit ng hapon at gabi. At dahil weekend na naman simula bukas, panigurado marami pa rin ang sasamantalahin ng bakasyon sa pamamagitan ng pamamasyal o di kaya po ay pagta-travel. So magiging maganda po ba ang panahon sa araw ng Sabado at sa Linggo? Amor, sa malaking bahagi ng ating bansa, generally fair weather naman po tayo. Subalit makakaasa tayo ng patuloy na pagbugso po ng ating amihan sa darating na weekend. Ay hina lang po ng bahagya yan pero malakas pa rin po ang ating amihan. So magiging maula pa rin po tayo dyan sa area ng Northern Luzon at meron tayong mga inaasahang mahinang pagulan. At yung ating tail end ng cold front, mag-oscillate lang po yan dito po sa area ng eastern section ng ating bansa. So magiging maulan po tayo dito sa ilang bahagi po ng Bicol region at ilang bahagi din ng eastern Visayas sa pagsabit po ng Sabado at Linggo. Dito po sa area naman ng Mindanao, generally fair weather po tayo dyan. At localized at mga isolated rain showers at thunderstorms lamang po ang ating inaasahan kung meron tayong mga kukuhang pagulan sa darating na weekend. Generally, fair weather naman po ang ating inaasahang panahon dito po sa darating nating weekend. So ayan po, nalaman po natin, ibig sabihin lang po nito na magiging dominante pa rin po ang pag-iral ng dalawang weather systems na tinatawag nga po natin na tail end of a cold front at ang isa naman po ito nga hanging amihan o yung northeast monsoon. Pero nabanggit nga po ni Mr. Pura, good news po para sa ating lahat dahil naman generally ay maganda naman po ang ating panahon sa darating na Sabado at sa Linggo kaya ma-enjoy po natin ang ating weekend. At eto naman Mr. Pura, meron ka na lang ba mga reminders? Maraming salamat sa ibahaging impormasyon. Meron ka na lang ba mga paalala para sa ating mga kababayan, lalong-lalo pa at holiday season pa rin? Yes, Amor, dahil nga sa pagbugso ng ating amihan, medyo malakas pa rin ang ating inaasahang mga pag-aalon dito po sa baybaying dagat ng northern hanggang dito sa kanlurang baybaying dagat ng Central Luzon. So ang ating mga kababayan po dyan na may mga maliliit na sakyang pandagat ay inaabisoan po natin na huwag munang pumalaot. At para sa ating mga kababayan naman, maapektuhan ng amihan, dito po sa atin sa Luzon, medyo malamig po ang ating temperaturang aasahan. So magdala po tayo ng anumang pananggalang sa lamig upang makaiwas po tayo sa sakit. Natunghayan nga po natin si Mr. Alvin Pura na weather forecaster ng Pag-asa.